At paglingon ko, pinipicture na nila ako na hindi pa nakakapagsuot ng short. Wala na yatang mas magiging malapit tayong kalaro, kaaway at kakulitan kundi ang mga kapatid natin. Pero mga magkakapatid na sweet sa isa't isa at hindi nag-aaway masyado. Pero sa amin, ang kabaligtaran ang nangyayari. Kami nung magkakapatid namin, nilalaglag namin ang isa't isa. Ikaw na bata kayo, huwag kang mananagot sa akin. Ayun, Ninay, oh, tinatawanan pa kayo. Ikaw talagang bata ka. Walang respeto. Hindi eh. Hindi naman eh. Wala naman ako sinasabing gayon. Naalala ko naman noon na banding namin ng kuya ko na to, yung tao sa libro. So noon may mga libro kami sa bahay na pinahiram ng school. Yung may nakalagay na government property, not for sale. So yung mga kuya ko kapag naipahiram na sa kanila ang libro, hindi na nila sinusoli. Hanggang sa amagi na lang yung libro sa bahay. So noon kinuha ng kuya ko yung libro na Pilipino na kulay blue na pang grade 4 at binuklat sabay sabing, tara, pitikan tayo, paramihan ng tao. Ha? Paano ginagawa yung laro na yan? Ganito, ikaw ang bahalang bumuklat kung saang page mo gusto. Tapos, bibilangin mo kung ilan yung tao doon. For example, itong page na to, bilangin mo ang tao. 1, 2, 3, 4. Oh, naka 4 ka. Pitikan mo ako ng 4. Ha? Ayos! Pipitik ako sa'yo ng 4. Akin na kamay mo. 1, 2, 3, 4. Ang sarap pumitik. Ang sarap pumitik. Ang sarap pumitik. O ako naman ang bubuklat. Bakit ganyan? Ba't ang dami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ayaw ko na. Pag sa akin ko konti. Tapos pag ikaw nang pipitik, sobrang dami na tao lumalabas. Tapos pula na ang aking kamay. Ang sakit. Di sige, ikaw rin. Hindi ka makakaganti sa akin. Sige, isa pa. 1. Ako naman. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ayoko na lang libro na yan. Isa pang experience ko dito sa kuya ko na to, magkabukod kasi kami ng kwarto. Siya kasama nung kuya naming isa pa. Dito naman kwarto ng dalawang ate ko. At dito naman yung kwarto ng nanay at tatay ko. At sa kanilang kwarto ako natutulog. Siyempre takot pa ako na mag-isa nun. Tsaka feeling ko mas safe ako kapag katabi ko nanay ko nun. So kasi nga wala kaming kuryente nun. At wala kaming anumang mapaglilibangan. Kinaugalian namin na magkwentuhan ng nakakatakot bago matulog. Dahil nga nagkukwento yung mga kapatid ko ng nakakatakot, hindi na ako makapag-isa para mag-CR. Isama mo pa ang tatay ko na nagkukwento ng, naku, naalala ko noon, may kwentong ganyan yung kumpare ko. Nakatanghali ang tapat habang siya'y natutulog. Biglang may naramdaman daw siya na naglalakad sa bahay nila. Nakita niya na nasagi nung dumadaan yung bahay niya. Tas sa sobrang lakas, yanig daw yung buong bahay niya. Tapos pag lumabas siya ng pinto, pag tinignan niya, wala naman daw tao. Hala? Kung pwedeng may mangyaring ganun sa katanghaliang tapat, di lalo na kapag gabi. Paano kapag iihi na ako sa gabi? Hindi pa naman ako sinasamahan ng inay kapag umiihi kasi medyo malaki na ako. Ay, alam ko na. Ilalagay ko na lang yung urinola namin sa kwarto ng mga inay para hindi na ako pumunta sa CR kapag iihi. So inilagay ko na yung urinola namin sa kwarto namin. Ayos! Hindi na ako mahihirapan pagpunta sa CR. Tapos yung lighter namin na may flashlight, dinala ko na rin sa kwarto namin. Then nung matutulog na ako, nasaan lighter dito? Bakit nawawala? Kinuha ko. Gagamitin ko kasi to kapag iihi na ako. Paano ko iihi niya pag pinatay ng ilaw? Nasa kwarto niyo naman ang arinoli. Dapat sa akin na yung ilaw kasi malayo ihihan ko. Hindi sa akin to. Di sa akin na lang tong arinola. May flashlight ka naman pag makikiihi ka dito sa kwarto namin. Ay, dapat akin yan Sinabi na sa akin dapat yan kasi wala kaming flashlight. Oy, wag mong kukunin yan. Akin yan. Tito yan. Hindi, sa kwarto namin to dapat.
Ayun, hindi na kinuha. Naiihina ako. Ay, pero kung akala nyo na puro away lang kami nitong kuya ko na to, nagkakamali kayo. Isang araw noon papasok na yung kuya ko sa school, then ako na hindi makapasok kasi masakit ang ngipin ko. Sakit ng ngipin. Wow. Sakit na aking ngipin. Sakit na din aking ulo, kakaiyak. Sakit na din aking buong katawan ko. Habang yung kuya ko, busy siya sa paggagawa ng kung ano. May kapirasong kahoy siya na tinataga-taga at tinuukit-ukit. Then biglang... Aba, may ginawang laruan pala para sa yung kuya mo, oh. Then tinanggap ko yun at masayang masaya ako. At doon ko napagtanto na mahal din pala ako ng kuya ko. Nawala ng konti ang sakit ng ngipin ko. Noon rin kasi may paalaisdaan kami. At syempre, nakaka-enjoy tingnan ng mga naglalanguyan at nagpapaltukang mga tilapia. Yung kuya ko at ako, mahilig kami bumisita doon para syempre paglaruan yung mga tilapia. Kakawilin namin, tapos kapag nahuli na, tatanggalin namin yung kawil sa nguso nila at pakakawalan ulit. Nagkataong pumunta kami noon sa palaisdaan na medyo tirik na ang araw at habang nagpapakain kami ng isda, bigla niyang naisipan na maligo. Oo nga, maligo tayo. Masarap nga maligo dahil ito ay may isda. Kakagat-kagatin nila ang balat natin. Nakakakiliti yun. May napanood akong gayon sa Kuya Kim, sa TV. Pinapakutib yung mga isda sa paa. Tapos masarap sa pakiramdam. Then sabi ng kuya ko, ay, wag na pala, para nakakatamad. Hindi maganda nga yun Tsaka kapag nasa palaisdaan, mas nakaka-relax. Maputik, nakakatamad maligo dito. Tsaka mabilis rin lalabo kapag naligo tayo dito. Hala, ang sarap. Ang init ng tubig. Mainit? Mainit-init pala, hindi malamig. Ang sarap sa pakiramdam. So yung kuya ko, nakumbinsi na din maligo. Hindi ako papasok sa tabihan ng palaisdaan. Kasi may bato dito sa gitna. Baka dyan ako tumama. Hindi mo kaya. Alam ko yan. So doon siya tumayo sa bato na tinutukoy niya para pwestuhan ng pagdive. At pagdive niya, hindi naman masyadong una-ulo. Kasi ang pagbagsak niya, padaplak. Una-tiyan talaga. O diba? Ang sarap maligo. May mga alon pa. Din yung kuya ko naman, pagkatalon niya, umahon din siya kaagad. Sabay sabing, tayo na umuwi. Tama na ligo natin. Ay, kakasugbulaang natin Ba't tayo'y uuwi na agad? Mamaya na tayo umuwi. Ako uuwi na. Ang bilis naman. Mamaya ng kaunti. Din nakita ko siya na may kinukutkot sa kanyang tuhod. At doon ko na-discover na tumama ang kanyang tuhod sa bato sa ilalim ng palaisdaan dahil sa pagdive niya kanina. Hala, may dugo. So noon, dali-dali na nagbihis yung kuya ko, saka kumaribas na siya ng takbo. Mamaya, paintay ako. So nagdali-dali na din ako at tumakbo na kahit hindi pa ako nakakapagdamit. At nung dumaan kami sa tapat kung saan gumagawa ng piggery yung tatay namin, yumuyuko pa yung kuya ko para hindi siya makita. Yumuko ka rin, baka makita tayo. Then pagkarating namin sa bahay, masama pala pag nagdadive pag naliligo. Nakakagat ng linta. naalala ko rin noon yung ate ko nakabili ng cellphone. Touchscreen yung cellphone ng ate ko pero may pindutan siya na keypad sa tabihan. Tapos parang camera siya kapag tiningnan mo sa likod. So noon sa sobrang overwhelmed ng mga kuya at ate ko, nagpipicturan sila noon. Then nakita ko sila sa sala na tuwang-tuwa sa mga picture nila. So ako gusto ko rin magpa-picture. Tumingin ako sa kanila habang naiinggit at sinasabi sa sariling, parang hindi mga kapatid tong mga to Hindi nila ako nakikita dito. Akala nyo, pag ako nagkaroon ng Ferris wheel, hindi ko kayo papasakayin? Then sabi ng ate ko, uy si Bunso, kawawa naman. Picturean din yan. Isama sa picture. So noon tuwang-tuwa na ako kasi sa wakas nararamdaman ko na rin na ako ay kanilang tunay na kapatid at hindi lamang putok sa buho. Then nagbulong-bulungan sila at sinabi sa akin na, sige, pipicturean ka namin. Kaso, ang pangit ng kanyang suot, no? Oo nga, kailangan magpalit ng damit para maganda tignan sa picture. Oo nga, no?
Ang babait talaga ng mga kapatid ko. So ako nga na gustong gusto maging pogi sa picture, talaga nagpalit nga ako. So sa aparador namin, humanap agad ako ng magandang-gandang damit na magagamit ko sa aming tinaguriang pictorial. At nung nakita ko na yung damit ko na green na may tatak na lastik man, nagsimula na agad akong magbihis. Hinubad ko na ang aking suot na damit at short at iniready na ang aking outfit na pangmalakasan. Kinuha ko na sa ibabaw ng kama ang aking short at habang hirap na hirap ako sa pagsusuot ng short ko, may napakinggan akong naghahagikikan. So binaliwala ko lang at itinuloy ang pagsusuot ng aking short hanggang sa may napakinggan akong at paglingon ko, pinipicture na nila ako na hindi pa nakakapagsuot ng short. So noon dahil sa galit ko, kinuha ko yung damit at ibinato ko sa kanila. Susumbong ko kayo sa inay. Kala nyo? Kapag yung nanay at tatay din namin noon may pinupuntahan ng gabi, tapos ang nagbabantay sa akin yung ate ko na mahilig manakot at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya natatry ang kanyang pananakot skills. Isang araw noon, ginawa niya ang kanyang pananakot with a twist. So noon, una niyang ginawa, ikinuwentuhan niya muna ako ng nakakatakot. Alam mo ba noon, nakita ko ang inay na naguhugas ng plato sa kusina, tapos lumabas ako ng bahay natin, tapos nakita ko ang inay na nasa ilog pala naglalaba. Then sabi ko sa kanya, Nay, andito po pala kayo? Oo, kanina pa ako dito. Naglalaba. Nakita ko po kayo kanina lang na naguhugas ng plato Sino yun? Kaya baka andito lang yun. Ayan! Ay, parang ang baho. May oto! Mga ka-dino? Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ipinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ipinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu! Parang masarap manood ng Superbook ngayon.